Kasabay ng paghalik ko kay Demetre ay ang pagbuhos ng ulan, katumbas ng pagpatak ng ulan ay nakabibinging tunog ng aking naghuhurumentadong puso, ang bawat hagod ng kanyang labi sa akin ay pawang nagsisilbing paalala sa akin, isang paalala para sa aking sarili na ang nakalipas ay hindi na maaari pang balikan. Itinulak ko si Demetre ng bahagya pagkatapos ko siyang halikan, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka, maging ang kanyang mga mata ay sumasalalim ng kaguluhan. Pasensya ka na, inayos ko ang aking sarili at hinarap ang kinalalagyan katumbas ng isang walang kamatayang sakit at lungkot, akala ko na iahon ko na ang aking sarili mula sa masaklap na alaala. Akala ko na ibaon ko na sa limot ang lahat, ngunit sadyang mapaglaro ang aking puso, dahil kaya nitong lukohin maging ang aking sarili. Habang nakatingin sa marmol na semento ay hindi ko napigilan ang pagsikip ng aking dibdib, nababalot din ng kakaibang sakit ang aking pakiramdam, kasabay ng malakas na patak ng ulan at ng pabugso-bagsong pag-ihip ng hangin ay ang pagtulo ng aking mga luha. Madaya, napakadaya ng tadhana, kapag umiiyak ka, dobleng sakit ang nararamdaman ko. Umiling ako sa kanyang sinabi, pinunasan ko rin ang aking mga luha pagkatapos ay napangiti ako ng mapait. Hindi para kay Demetre kundi para sa aking sarili, papaano pa ako maniniwala na nloko sa akin? Bakit mo ba paulit-ulit na sinasabi yan, Demetre? Hindi pa ba sapat ang isang beses na panloloko mo sa akin? Pinilit kong maging matatag ang aking boses dahil sa ganitong pagkakataon, mas pipiliin ko na lamang ang manahimik at hayaang kusang mawala ang sakit. Nakita ko pa kung paano niya inabot ang dala niyang bulaklak kanina at kumuha ng isang piraso niyon. Inilapag niya rin yun sa aking harapan, rosas, ang paborito kong bulaklak. Ang isang ordinaryong bulaklak na yan ay kayang pangitiin ng sinuman. Ang isang ordinaryong babaeng katulad mo ay kayang bigyang liwanang ang buhay ko. Alam kong hindi ko na maibabalik ang nakaraan, Hilda. Tama na, Demetre, hindi ka ba nagsasawa? Paano ako magsasawa kung alam kong totoo ang pagmamahal ko sa iyo? Ganyan ka naman, Hilda, lagi mo akong tinataboy. Kalmado na rin ang aking sarili mula sa tahimik na pag-iyak kanina. Sinisi ko rin ang aking sarili sa karupukan, hindi pa rin pala ako matapang tulad ng ipinapakita ko noong nakaraan. Hiwalay na tayo, Demetre, at kahit kailan hindi na tayo magiging buo. Pagkatapos kong sabihin yun kay Demetre ay nilinggan ko ang entrada ng musoleo, unti-unti nang tumitila ang ulan kaya napanatag ako, huminga din ako ng malalim at pilit pinatatag ang sarili. Ang pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa pangalawang pagkakataon ngunit tungkol din ito sa paggalang sa sarili, self-love to be exact, wish ko lang na mawala lahat ng sakit na nararamdaman ko. Nauna akong umalis sa lugar na yun, ni hindi na ako nagpaalam pa kay Demetre at dumiretso na kaagad kay Hagibis. Hindi ako nangiming sakyan yun kahit na medyo basa dahil sa ulan, ang mahalaga sa akin ay makaalis ako sa lugar na yun. Binaybay ko ang madilim na daan patungo sa mansion, ngayon ako nagsisi na pinilipat ko pang magpunta sa musoleo kahit nagahol sa oras at halatang uulan, wala tuloy akong dala kahit ang aking cellphone. Napamura ako sa aking sarili. Minsan talaga kahit hindi mo sadyain ay may magagawa ka pa rin kagagan, magugulat ka na lang na nangyayari na ang mga bagay-bagay na hindi mo alam at nagawa mo na ang isang bagay na iyong pagsisisihan. Nakakainis, napatingin ako sa daan at nakitang masyado ng madilim. Hinayaan ko ring maglakad na lamang ang aking kabayo nang sa ganon ay makaiwas ako sa aksidente. Nakakaawa man ang aking hitsura ay pinilit ko pa ring magpatuloy. Kahit basa ng ulan ay binabaybay ko pa rin ang daan pauwi. Isang malakas na busina mula sa aking likuran ang nagpahinto sa akin mula sa paglalakad, kaagad kong nilingon ito at napangiti ng mapait. Alam kong galit ka sa akin, Hilda, pero wag mo namang parusahan ang sarili mo, bakas ng inis ang kanyang mukha habang papalapit sa akin habang nakakunot ang noo. Hindi ko pinaparusahan ang sarili ko, Demetre, anong pinagsasabi mo? Minsan Hilda, ang tigas ng ulo mo, hindi ko na alam ang gagawin ko sa iyo. Napapailing pa ako habang nakatitig sa kanya, hindi ko naman siya pinipilit na mag-alala para sa akin para umakto siya ng ganito, hindi ko kailangan ng awa niya para sumbatan ako. Hindi kita, inoobliga, kung isusumbat mo lang sa akin ang katigasan ng ulo ko, pwede ba, iwan mo na lang ako. Gusto ko lang naman na sumakay ka sa kotse, pareho na tayong basa, Hilda. Baka magkasakit ka pa.
Ayaw ko Demetre, kaya kung umuwing mag-isa, kaya makakaalis ka na. Alam kong nagulat siya sa aking sinabi, napaka-imposible mo, Hilda. Agad ko siyang tinalikuran at naglakad muli, hindi ko na siya pinansin maging ang pagtawag niya sa akin, alam kong kung ipipilit niya ang gusto ay mag-aaway lamang kami, hindi na nagbago mula nang lokohin niya ako. Hala, anong nangyari sa iyo ma'am? Boses kaagad ni Marcia ang nabungaran ko sa entrada pa lang ng balkonahe, agad-agad ako nitong nilapitan at tiningnan mula ulo hanggang paa. Pagod na ako mula sa paglalakad kaya maging si Hagibis ay iniwan ko na lamang sa bakuran ng mga Capistrano. Nakakamanhid din ang lamig ng hangin at ang malakas na pagpatak ng ulan sa aking balat. Ay, ano din pong nangyari sa inyo, sir? Agad akong lumingon sa aking likuran, bumungad kaagad sa akin ang basang balto ni Demetre. Nakabaluktot ang dalawang braso nito at halatang giniginaw. Ang sweet nyo talaga sir, nagpaulan kayo pareho ni ma'am. Teka lang po, at kukuha ako ng towel para sa inyo. Anong nangyari sa iyo? Mula sa aking likuran ay narinig ko ang tinig ni Gilbert. Agad ko itong nilingon at nakitang kunot na kunot ang kanyang noo. Nakatitig ito sa amin, partikular kay Demetre. Naabutan ng ulan, Gilbert, kita mo naman siguro, di ba? Dapat tumawag ka sa akin, nabasa ka patuloy, nilingon ko rin si Demetre at nakitang titig na titig ito sa kapatid. Mabilis naman ang mga kilos ni Gilbert na habarin ang jacket at ibinalot sa aking katawan. Umiling ako, huwag na, Gilbert, hindi na kailangan. Dapat kasi hindi ka nagpapaulan, Hilda. Paano kapag nagkasakit ka? Tuluyan na din itong nakalapit sa akin at hinawakan pa ang aking mukha ng walang babala. Kung nagulat ako kanina ay mas nagulantang ako ngayon. Gilbert, anong? Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla akong hilahin ni Demetre sa aking kamay. Nalayo kaagad ako kay Gilbert ngunit hawak-hawak naman ako ni Demetre. Napakahigpit ng hawak nito sa akin habang nakikipagtitigan sa kapatid nito. Si Hilda ay akin Gilbert, tandaan mo yan, wala kang karapatan na hawakan kahit na ang dulo ng daliri niya. Tingin mo may pag-asa ka na? Wala, tumigil na kayo. Pasensya na po kayo ma'am at sir, natagalan po. Heto po, nagtatakang wika ni Marcia, hindi man lamang namin ito napansin. Salamat, kinalas ko rin ang kamay ni Demetre na nakahawak sa akin at inabot ang tuwalya mula sa katulong, agad din naman itong umalis pagkatapos naming tanggapin ang ibinigay nito. Hindi ko alam kung anong problema niyong dalawa, pero, pwede ba, hayaan niyo naman ako. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Pinulupot ko kaagad ang tuwalya sa aking katawan at mabilis na pumanhik sa hagdanan. Nakasalubong ko pa ang ina ni Demetre na puno ng pag-aalala sa mukha. Nako, hiha, gagawa kaagad ako ng sopas para sa iyo. Magbihis ka na at papahatid ko na lang kay Marcia pagkatapos. Tumango ako sa sinabi nito at naglakad muli. Narinig ko pa ang eksaheradong boses nito habang kinakausap si Demetre at tila pinapagalitan. Mabilis kong narating ang pinto ng aking kwarto, kumuha kaagad ako ng tuwalya at tinungo kaagad ang banyo para maligo. Ibinabad ko kaagad ang akong katawan sa maligamgam na shower. Maging ang pagod ng katawan at isip ay gusto ko rin sanang mawala, kung sana kayang pawiin ng lagaslas ng tubig ang lahat ng bumabagabag sa akin ay hihilingin ko, dahil bukod pa kay Demetre dumagdag pa si Gilbert sa iisipin ko. Gusto kong sumama ka kay Demetre, Hilda. Kanina pa nagsasalita si Governor sa aming harapan. Lahat kami ay nasa mesa at kumakain ngunit sadyang hindi ito maawat sa mga gusto nitong gawin ko sa mga susunod na araw. Pa, pwede po bang mamaya na lang yan? Kumakain pa po tayo? Akala ko mananahimik na lamang kasi ito sa isang tabi at hahayaan niya ang ama ngunit mukhang nagkamali ako. Tama ang anak mo, pwede bang mamaya na yan? Nakita ko pang hinawakan nito ang braso ng asawa at pinisil yun. Bakit pa kasi pinagsasabihan niyo pa yang si Hilda? Papa, alam na niya nang gagawin. Total, artista naman yan, magaling umarte. Agad kong binaling ang atensyon ko dito. Halata kasing idiniin ito ang huling salita. Napangisi pa ito nang magtagpo ang aming mga mata na para bang may ibang ibig sabihin. Tumahimik ka, Miles, si Alexis ang atupagin mo. Hindi ang politika. Kailan ba siya mamamanhikan? May plano pa ba siya? Itinaas ko ang aking ulo at sinulyapan si Miles. Nakatungo ito habang mahigpit ang hawak sa mga kubyertos.
Alam ko kasi kung bakit hindi magawang mamanhikan ni Alexis, dahil yun kay Cassidy, isa sa pinakamaganda sa campus noon, magkasabayan sila ni Miles habang nauna naman ako sa kanila, maging sina Demetre at Gilbert ay nauna sa akin ng 1 taon. Sa naisip ay natanong ko ang sarili kung bakit may mga taong nagpapakababa para lamang mapansin ng iba. Why don't they just focus on themselves and the ones who love them? It is easier that way, less pain, less complication. Kinakausap ko na, Papa, pinipilit mo pa ang sarili mo sa kanya. Tama na, natahimik silang lahat pagkatapos nitong magsalita. Batas sa bahay na ito ang nanay ni Demetre, maging si Governor ay kaya nitong patiklupin, yun nga lang, hindi ito gumana pagdating sa akin. Nang matapos kaming kumain ay agad kaming pinatawag sa study room ng Governor. Naupo kaagad ako sa bakanteng silya habang si Demetre naman ay naupo katapat sa akin, sabay din kaming napabilang sa ama nito nang magsimula itong magsalita. Tulad ng sinabi ko kanina, sasama ka kay Demetre kahit saan, Hilda. Magsisisimula na ang opisyal na pagbubukas ng kampanya sa susunod na linggo, kailangang maging handa ka na. Alam ko po, Governor, naiinis ako sa lahat ng nangyayari ngunit wala akong magawa, nakatali pa rin ako sa kasunduan na sana ay matapos na. Magaling, ayaw kong magkamali ngayon, Hilda. Si Demetre na lamang ang huling magpapatuloy sa pamilya ng mga Capistrano bilang hari ng lalawigang ito. Sana naman ay maging maayos ang maging takbo ng kanyang kampanya. Aasahan ko ang kooperasyon mo sa lahat, Hilda. Papa, napag-usapan na po namin ni Hilda yan. Hayaan niyo na po muna siyang makapagpahinga. Isa ka pa, Demetre, baka ikaw pa ang sisir sa pangalan mo. Pwede bang ipirmi mo na muna yung kabit mo? Noong nakaraan gusto akong kausapin, nababaliw na ba siya? Agad kong binalingan ng tingin si Demetre matapos kong marinig ang sinabi ng ama nito. Nangungusap ang mga mata nito na tila ba may gusto itong sabihin sa akin hanggang napayuko na lang ito. Tapos ko na pong kausapin si Helga tungkol dyan, Papa, naiintindihan naman niya. Nagsasama ba kayo, Demetre? Hindi po, atali mo, baka siraan ka pa niyan? Kakausapin ko po si Helga. Nakita ko kaagad ang panlalaki ng mga mata ni Demetre habang ibinabaling sa akin ang kanyang paningin. Nabanaag ko rin ang pagtataka sa kanyang mukha at ang pagkunot ng kanyang noo. Hilda, ang kapal din ng mukha ng kapatid mo. Pilit ng pilit sa sarili kahit nakakasira ng relasyon. Alam kong malaki ang kasalanan ni Helga sa akin ngunit, may kudlit pa rin sa aking puso ang nasaktan sa mga salitang narinig mula kay Governor. Naaawa ako dito kahit na sinaktan ako nito. Naisip ko tuloy kung hanggang kailan niya balak pagpilitan ang sarili kay Demetre. Hanggang kailan siya mapapagod sa paghahabol sa dati kong asawa. Hindi maganda ang aking pakiramdam mula pa kaninang nabasa ako ng ulan kaya nais ko na sanang matulog. Hilda, agad akong napapikit pagkarinig ko pa lamang sa boses ni Demetre mula sa aking likuran. Tumigil din ako sa paglalakad at hinintay na lamang ito. Wala din naman kasing mangyayari kung magmamatigas pa ako at baliwalain ang pagtawag nito sa akin. Ano na naman, Demetre, uminom ka ng gamot, baka magkasakit ka pa dahil kanina. Hindi na ako bata, Demetre, kaya ko na ang sarili ko, kaya, pwede ba? Nag-aalala lang naman ako sayo, mauna na ako sayo kung wala ka nang sasabihin, pagod na ako, Demetre, gusto ko nang magpahinga. Agad akong nahiga sa malambot na kama para matulog ngunit pilit nagsusumiksik sa utak ko ang sinabi ni Demetre sa akin. Nag-aalala din naman ako na magkasakit ngunit hindi ko lamang ito masyadong iniisip, hindi ko rin siya kakailanganin kung sakaling magkasakit nga ako. Nako, Mayora, kanina ka pa ubo ng ubo, mabuti pa po ay doon na muna kayo sa gilid at maalikabok po dito. Parang kailan lang nang magbalik ako sa balayan at ngayon nga ay abala na ako para sa pangangampanya ni Demetre. Nasa gilid kami ng kalsada at abala sa pagdidikit ng mga poster ni Demetre na may plataporma nito. Pasensya na kayo, medyo masakit lang ang lalamunan ko kaya panayang ako ubo, ang init din kasi. Ikaw naman kasi Mayora, sumama ka pa sa amin, kaya na namin ito, basta para kay Mayor. Alam ko na agad na totoo ang suporta nila para kay Demetre at masaya na ako para doon. Naisip ko rin na kahit hindi naging matagumpay ang pagsasama namin ni Demetre, ay naging matagumpay naman siya sa pagserbisyo para sa taong bayan, ganoon naman yata talaga ang papel ko sa mundo,
ang maging masaya para sa tagumpay ng iba. Sandali lang, kuha muna akong tubig sa sasakyan. Namamalat na ang lalamunan ko dahil sa init at sa kasamaang palad pa ay mukhang uubuhin ako, ilang araw na rin kasi akong pagod. Nakakainis, nang makalabas ako ay nagulat ako sa nakita, bumungad kaagad sa akin ang mukha ng aking kakambal, nakapostor ito at halatang nag-ayos ng sarili. Kumusta ang acting wife, pwede ba, Helga? Kung naghahanap ka ng away, huwag dito, hindi kita papatulan. Hindi ka pa rin nagbabago, magaling ka pa ring umarte. Biglang nagbalik sa akin ang mga panahong masaya kaming magkasama. Nangako kami na magtutulungan habang buhay para sa isa't isa, na siya ang magiging sandigan ko sa lahat. Hindi ka rin nagbago, habol ka pa rin ng habol na parang aso. Gusto mo ba yan, Helga? Masaya ka ba? Wala kang pakialam kung ano ang gagawin ko, Hilda. Ako ang mahal ni Demetre at hindi ikaw, malandi ka lang. Hindi ka pa ba tapos dyan? 2 taon na Helga, ni wala man lang interes si Demetre sa'yo? Tinitigan ko si Helga habang nakakunot ang aking noo. Hanggang ngayon ay hindi ko akalain na magpapakababa ito ng sobra para sa isang lalaki. Love indeed can make you blind in a way that you say things but you choose to ignore. Kahit nakakasira ka pa ng pamilya, a selfish love to be exact. Hindi ko alam kung ano pa ang gusto mo, Helga. Wala akong panahon sa'yo kaya makakaalis ka na. Hindi ko na hinintay na sumagot si Helga. Agad ko siyang tinalikuran at iniwan sa lugar. Mabilis ang mga lakad ko palapit sa aming grupo at nakihalubilo agad ako sa kanila. I don't want to stress myself too much. Masama na talaga yang ubo mo, Mayora. Mabuti pa po, umuwi na lang muna kayo. Mukha rin kasing nilalagnat kayo. Ayos lang, kaya ko pa naman. Napahawak ako sa aking ulo nang bigla na lamang akong makaramdam ng pagkahilo. Ay, naku po, Mayora. Mabilis akong inalalaya ng isa naming kasama at pinaupo sa gilid. Pakiramdam ko umiikot ang lahat sa akin, naduduwal din ako sa sobrang hilo. Iniiwasan kong magkasakit ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Kanina ko pa po tinawagan si Mayor, papunta na po, huwag kang mag-alala Mayora, kami na po ang bahala, magpahinga na lamang po muna kayo. Napakaswerte ni Demetre para magkaroon ng mga taong kagaya ng mga ito, handang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Ilang sandali pa ay dumating na ito, napailing pa ako dahil halatang galing ito sa munisipyo, kaagad itong lumapit sa akin pagkababa ng sasakyan at binuhat ako, gusto ko sanang magreklamo ngunit hindi ko na lamang ginawa. Napakatigas talaga ng ulo mo, tiningnan ko si Demetre, kahit galit ay nakita ko pa rin ang pag-aalala sa mga mata nito para sa akin. Pasensya na. Pahinga lang po ang kailangan mo, Mrs. Capistrano, uso po ang lagnat ngayon dahil sa panahon. Kanina habang pauwi kami ng mansion ay gusto sana ni Demetre na dalhin ako sa hospital ngunit, tumanggi ako, alam kong marami siyang ginagawa at abala ang lahat kaya ayaw ko nang makaabala pa, mas mabuti na rin para sa akin ang manatili sa bahay dahil hindi naman malala ang aking pakiramdam. Ayos lang ba talaga ang asawa ko, Doc? Yes, Mayor. Kung may problema man ay pwede niyo akong tawagan kahit anong oras. Pinagmasdan ko pa sila ng doktor habang hinahatid niya ito palabas, sakto namang pumasok din si Marcia na may dalang tray ng pagkain. Ma'am Hilda, pinahatid po ng Donya, sabi niya, kumain daw kayo. Ayos na yan, elapag mo na lang ang pagkain, busog pa kasi ako. Sige po, pero kapag may kailangan kayo, pindutin niyo lang po ang bell para mabilis ko pong malalaman. Ang laki kasi ng bahay na ito. Salamat, nagising ako sa isang kamay na humahaplos sa aking noo. Agad akong napadilat kung sino yun ngunit hindi na rin ako nagulat nang bumungad sa akin si Demetre. Seryoso itong nakatingin sa akin, baka malipasan ka ng gutom. Tumango ako at inayos ang sarili, napapakunot din ang aking noo habang pinagmamasdan si Demetre na kinukuha ang tray ng pagkain, umuusok yun sa ibabaw marahil ay dahil ininit muli. Kaya ko na, Demetre, hindi mo na ako kailangang alagaan. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang panibugho ngunit hinayaan ko ang sarili na magmatigas para dito, hindi dahil gusto ko ngunit dahil natuto na ako. Hanggang kailan ka ba mag-asawa sa katigasan ng ulo mo, Hilda? Alam kong galit ka sa akin dahil sa akala mong niloko kita, pero hayaan mo namang alagaan kita. Kahit na alagaan mo ako ngayon, hindi pa rin ito maibabalik ang dati.
Matagal na tayong tapos, Demetre, bakit hindi mo na lang tanggapin yun? Hindi ko hinihingi ang magkabalikan tayo, Hilda. Pinipilit kong respetuhin ang desisyon mo. Gusto ko lang naman na alagaan ka ngayon, mga bagay na hindi ko nagawa sa'yo noon. Hinayaan ko rin siyang subuan ako ng pagkain at painuman ng gamot. Tinanggap ko kung ano man ang sinasabi niyang mga bagay na hindi niya nagawa sa akin noon at ang pag-aalaga niya. Mahal na mahal pa rin kita, Hilda, kahit galit na galit ka pa rin sa akin. Mahal man ako ni Demetre, alam kong hindi kayang pawiin ang mga salita niya lamang ang lahat ng masakit na pinagdaanan ko. May mga bagay man akong binago mula nang bumalik ako sa balayan, ngunit may mga bagay din akong kailangang panindigan. Ang pagmamahal at pag-iwan sa kanya ay isang pagpipilian, ang pagbibigay sa kanya ng pagkakataon ay hindi ko pinili. Mula sa burol na aking kinatatayuan ay tanaw ko ang nag-uumpokang kabahayan. Kahit ilang beses ko nang napagmasdan ang kagandahan ng balayan ay namamangha pa rin ako. Akala ko kung nasaan ka na, hindi ko na kailangang lingunin kung sino ang nagsalita sa aking likuran. Kilalang kilala ko na ang boses nito kaya alam kong siya yun. Pareho naming pinagmasdan ang lungsod maging ang malawak na Hacienda Capistrano. Bakit ka nandito? Tanong ko kay Gilbert. Hinahanap kita. Nawala ka na lang kasi bigla sa bahay. Baka may mangyari na namang masama sa'yo. Hindi na ako bata, Gilbert. Hapon na, Hilda. Baka maabyutan ka na naman ng ulan. Alam kong pagod ka para sa pangangampanya ng kapatid ko pero isipin mo naman ang sarili mo. Alam kong nag-aalala siya sa akin ngunit may nahimigan din akong kakaiba sa kanyang boses. Para bang may halong inis yun lalo pat mariin ang pagkakasabi niya ng mga huling kataga. Napakunot kaagad ang aking noo nang makitang naglalabas ito ng isang sigarilyo mula sa bulsa. Agad niya itong sinindihan habang nakatitig pa rin sa kawalan. Ano ba yan, Gilbert? Alam mo ba na masama yan? Kaya ba hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako magustuhan dahil sa bisyo ko? Anong pinagsasabi mo? Tigilan mo na nga yan, Gilbert, hanggang ngayon ba naman? Naiinis ako sa'yo, alam mo ba yon, Hilda? Hindi ko kasi makuha kung ano ang ipinupunto nito, at kung bakit ito nagagalit sa akin. Naiinis ako sa'yo dahil nagseselos ako kay Demetre. Nagkabalikan na ba kayo? Napakunot kaagad ang aking noo. Agad akong tumayo para harapin si Gilbert. Mas lalo akong naguluhan. Alam kong gusto niya ako ngunit wala siyang karapatan na umastang galit sa akin. Anong gusto mong palabasin, Gilbert? Anong nagkabalikan? Ipaintindi mo nga sa akin. Hindi ko alam na aabot kami sa puntong ganito. Isa si Gilbert sa itinuturing kong malaking bahagi para makalimutan ko ang sakit sa ginawa ni Demetre sa akin. Silang dalawa ni Ancheta ang naging sandalan ko ngunit sa inaasta niya ngayon ay para bang naghihintay siya ng kapalit sa damdamin niya para sa akin. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, Hilda, na niloko ka na ni Demetre noon. Sana naman hindi ka na magpapaloko ngayon. Sinampal ko si Gilbert pagkatapos niyang sabihin yun. Wala siyang karapatan na diktahan ako sa kung ano man ang nais kong gawin sa buhay ko ngayon. Magkaibigan lang kami at hindi nalalagpas doon. Marahil masama ako dahil kahit anong pilit ng isip ko na magustuhan si Demetre ay hindi naman magawa ng puso ko. Hinintay ko na maghilom ang sugat na likha ni Demetre sa puso ko ngunit hindi naman ito napalitan. Bukod sa hindi ko pwedeng turuan ng puso ay tanging pagkakaibigan lamang ang kaya kong ibigay dito. Wala kang karapatan na pangunahan ako, Gilbert. Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin? Sa tingin mo ba, magpapaloko ulit ako? Nag-iinit ang pisngi ko sa inis dahil sa sinabi nito. Hindi rin pala ito iba sa mga taong mababa ang pagtingin sa akin. Pinapaalalahanan lang kita, mabilis ang aking mga kilos na sumakay sa kabayo ko at iniwan si Gilbert sa burol mag-isa. Naisip kong sa pagkakataong ito ay sumobra siya sa pakikialam sa akin. Nasa balkonahe na ito ng bahay at mukhang aalis na. Hindi ko ito pinansin at nilagpasan na lamang. Bakit ba kasi napakakomplikado ng mga nangyayari sa akin, naiipit ako sa lahat. Palagay ko napakaliit lamang ng aking ginagalawan at ang lahat ay kailangan kontrolado. Minsan naisip kong umalis na lamang ngunit nakukonsensya naman ako. Hilda, nakatanggap ako ng tawag saktong pagpasok ko pa lamang ng aking kwarto. Mula ito sa aking manager kaya napangiti ako ngunit kaagad ding napalis ang mga iyon nang marinig ko dito ang isang balita. Pasensya ka na talaga, Hilda, nagmamadali na kasi ang production team ng pelikula at ikaw sana ang kukunin, di ba?
kaso nagbago ang isip ng director. Naiintindihan ko po, pasensya na rin sa abala, out of schedule po kasi ang taping niyan dahil abala pa po ako sa kampanya ng asawa ko. Tumango lamang ako sa lahat ng sinasabi nito na para bang nakikita ako nito, sumang-ayon din ako sa lahat ng sinasabi nito at ang pag-cancel sa mga darating kong projects. Big break ko sana ang pelikula ngunit naunsyami pa, hindi ko na rin alam kung saan ako pupulutin kapag wala nang naghihintay na trabaho sa akin. Sige po, naiintindihan ko. Sumasakit ang ulo ko sa dami ng nangyayari sa akin. My life is up.